Ikinanta ng convicted bank robber na si Herbert Colango ang tatlong uri ng nakokolekta raw na payola ni nooy Justice Secretary Laila De Lima. Nagkausap pa raw sila sa cellphone. Saksi si Chino Gaston. Sa pamamagitan daw ng driver niyang si Ronnie Dayan at ng aide niyang si Jonel Sanchez, nakakakolekta umano si dating Justice Secretary Laila De Lima ng 3 milyong pisong PR payola kada buwan mula October 2013. Ayon yan kay Herbert Colango, ang convicted bank robber na kilala sa pag-produce ng sariling album sa kanyang recording studio sa Bilibid, na kabilang sa ipinagiba noon ni Justice Secretary Laila De Lima. Pero ilang beses lang umanong direktang nakausap si De Lima. Nangyari daw yan noong January 2014 nang humingi ng tulong si Sanchez para magbenta sila ng illegal na droga sa Bilibid para sa plano ni De Lima ang tumakbong senador ngayong 2016. Ipinakausap daw sa kanya ni Sanchez si De Lima sa cellphone. O yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Ang cellphone number na binanggit ni Colango, pareho sa number ni De Lima na nakarecord sa cellphone ni Cebu Representative Gwen Garcia. May binasa ring certification mula sa DOJ ang Justice Secretary na numero nga ito noon ni De Lima. Bukod sa umano'y PR payola, kapalit na mga pribilehiyo sa Bilibid at tulong sa pagbebenta umano ng illegal na droga, may 1 milyong piso rin daw na kickback si De Lima kada concert ni Colango sa maximum security compound. Hindi yan dahil sa benta ng tickets, kundi mula sa kita ni Colango sa pagbebenta ng 300 kahong beer kada concert. Bakit mo naman naipasok yan? Samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid. Ay, siyempre po, may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary De Lima po. Nagkasira lang daw sila ni De Lima nang hindi siya pumayag sa pagtaas ng kota sa pagbebenta ng shabu mula 30 hanggang 50 kilo. December 2014 nang mapasama ang kubol ni Colango sa Bilibid sa mga pinagiba ni De Lima at isama siya sa 19 na inilipat sa NBI headquarters. Hindi kasama sa mga pinagiba ang kubol ng karibal niyang si JB Sebastian na ayon kay Colango ay namayagpag ang drug business noong panahong yon. Bulong mo lang, bulong. Bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junel po, payag na po ko doon, huwag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, sabi ko. Kinumpirma ng isang dating pulis at convicted kidnapper ang paggamit ng mga cellphone at gadget ng hanggang 80% ng mga inmate noong Justice Secretary pa si De Lima. Gayon din ang drug trade sa Bilibid. Naging drug trade center of the Philippines during the time of then Secretary De Lima, Your Honor. Dahil rampant po sa Bilibid, sa maximum security compound, doon ang trading ng drug business sa buong Pilipinas. Siya raw mismo hiningan ng 50,000 piso kada linggo pero hindi nila naibibigay. Ipinagmamalaki rin daw lagi ni Sebastian na malakas siya kay De Lima, bagay na ipinagmalaki rin ito sa documentary ng isang international cable channel na ipinapanood kanina sa hearing. Kayang gawin na suluhin ang negosyo ng droga sa loob ng maximum security compound, Your Honor. Magkano yung binigay niya kay Secretary De Lima? 10 million pesos ang binigay niya pagka-transfer ng Bilibid 19, Your Honor. And after that, monthly, 1 million pesos. At hindi lang daw si Colango ang nakakapag-concert. During the tenure of then Secretary De Lima, the maximum security compound ay tinaguriang Little Las Vegas. And at the same time, Wild West, Your Honor. Concert ng mga celebrities, Your Honor. Ng mga famous celebrities. Katulad ng mga nino? Nila Freddie Aguilar, siya plain singer siya. Sharon Conita, Mocha Girls, performances of Mocha Girls, Ethel Boba. Sabi ng asawang si Senador Kiko Pangilinan para lang sa talk show niya nang magpunta si Sharon Cuneta sa Bilibid. Kumanta raw siya sa closing pero dahil lang daw sa format ng palabas. Iginit naman ni Freddie Aguilar na regular siyang kumakanta sa Bilibid noong pang Marcos administration. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Mocha Girls dahil magpapaalam pa sa manager.
habang patawa lang sa tweets ang sagot sa ngayon ni Ethel Buba. Bukod kay De Lima, nabigyan din daw ni Colango ng 1.2 million pesos kada buwan si dating Bucor Director Franklin Bucayo. Tumatanggap naman umano ng 500,000 pesos si dating Justice Undersecretary Francisco Baran III para sa bawat presong gustong bumalik sa maximum security compound kung saan mas marangya raw ang buhay preso. Wala pang tugon si Bucayo at Baraan. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.